Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Anthony Taberna tila isang pain para sirain di umano si Vice President Sara Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, sa isang vlog ni Katuning, tila kinalampag di umano nito si Vice President Sara Duterte na magbigay na ng kaniyang komento patungkol sa usapin ng West Philippine Sea. Binigyang diin kasi niya ang hamon ni Tarela sa mga opisyal ng gobyerno na magsalita patungkol sa pangbubulit di umano ng China sa barko ng Pilipinas. Sinabi din niyang si Inday daw ay concerned sa national security, pero dapat din daw niyang patunayan na concerned din siya sa external threats ng bansa. Di naman daw nito pinipilit na magsalita si Vice President Sara Duterte sa issue na ito, pero mas maganda di umano magsasalita siya. Ito'y base na rin sa kanyang naging opinyon matapos maglabas ng statement ang spokesperson ng Coast Guard sa West Philippine Sea na si Commodore J. Terela, at sinabi din ito na ang hindi pagsasalita ng mga opisyal ng pamahalaan kahit pwede namang magsalita tungkol sa isyong ito, lalo na daw ang mga national political leaders natin, ay kaduda-duda di umano ang kanilang katapatan, at naniniwala daw ito na ang tinutukoy di umano ni Commodore Terela ay walang iba kundi si Vice President Sara Duterte, dahil marami di umano itong sinasabi patungkol sa internal security ng ating bansa. At tanong pa nito kung mayroon din bang malasakit si Vice President Sara Duterte sa external security ng ating bansa, at dapat sagutin din niya ito. Gayunpaman, marami sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga Duterte supporters, ang nagsasabi na tila ito ay isang pain dahil sa tono ng pagsasalita ni Katuning na dapat magsalita ang Vice President na ang magiging sanhi naman ay ang pagbatikos sa kanya, at mukha di umanong nag-loyalty check si General kung sinong opisyal ng bansa ang pro-China at anti-China, na alam naman natin na magdudulot ng paghati-hati, lalo na't iba't iba ang kanilang opinyon patungkol sa isyong ito. At kung ating matatandaan, ang isang fake news di umano na sinakyan ng mga dilawan na anti-Duterte na may lihim di umanong pakikipagsundo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China na hindi magdadala ng heavy materials na gagamitin sa pagtatayo di umano ng building sa pinag-aagawang isla. Ngunit napag-alaman pala na ang sinasabi nilang lihim na kasunduan ay hindi naman lihim, dahil matagal na pala ito sa panahon pa di umano ni Trillanes, Pinoy at Gazmin. At ang isyong ito ay ginagamit ngayon ng ibang vlogger para mas idiin pa si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isyong ito. At bakit sobrang kailangan nila ang komento ni Vice President Sara Duterte? Ito ba ang magbibigay solusyon sa nangyayaring tensyon ngayon sa pagitan ng Pilipinas at China? Nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan, lalong-lalo na mga Duterte supporters, ang labis na nadismaya at hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang
kanyang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, bakit kailangan si BP magsalita tungkol dyan sa West Philippine Sea? Bakit si BP ba ang Pangulo? About China. Hindi porket against sa war ay pro-China na. Ayaw lang namin na maraming mga Thai. Ayaw namin maging Ukraine na umasa sa US at NATO o anumang nangyari dyan sa Ukraine. Ni Sandata meron ba tayo? Asan tayo? Tignan mo kapwa Asian countries natin na may problema din sa China. Pero instead of going to war, they are both in good terms at tuloy ang buhay. Tuloy ang trading and economy. West Philippine Sea is direct supervision of PBBM. Kaya siya ang presidente. Hindi niya tupagin ng palaging mag-travel. Ubus na ang bayan nakaka-travel ng Marcos. VP Sara, ginagawa niya ang kanyang trabaho. Si Marcos ang dapat magsalita about West Philippine Sea. Hindi kailangan makipaggera ang Pilipinas sa China or kahit anong bansa dahil hindi makakatulong sa kahirapan ng mga Pilipino ang pagtutuunan kung papaano masolusyonan ang kamahalan ng bilihin. Bakit ba pagsalitain nito niyong si VP Sara? Secretary of Education siya. Ang layo. Tapos kung magsalita din naman si VP, sasabihin na naman bakit nakikialam si VP sa usapin ng West Philippine Sea. Hindi naman siya ang Secretary of Foreign Affairs. Halatang hinahanapan lang nila ng butas si VP Sara. Pabor kami dyan. Pain lang yan kay VP Sara. Basta kami, nag-aantay kami ng go signal ni former President Duterte kung mag-aaklas tayo against the Marcos administration. Inamin din ninyo na hindi kaya ni PBBM lutasin ang problema sa West Philippine Sea. Siya ang Chief of Architect of Foreign Policy. Siya ang nakakaalam dyan. Wala tayong problema noon sa China sa panahon ni FPRRD. Sobra kasi ang paniniwala ng kapwa nating Pinoy. Nalalabanan tayo ng Amerika na mali na paniniwala ng ibang Pilipino. Alin ang gusto natin? Tahimik na buhay o magulong buhay dala ng gera? Kakampi lang iyan kung may kailangan sila sa atin. And quote, Wow! Kung makapanglait ka sa may mga tato! Grabe itong statement na binitawan ni First Lady. Panoorin natin. May not mother's mother. Kasi I smother them daw. Pero, di ba, may kids mabait naman. Wala pa akong narinig. May binugbog sila, or may tattoo sila, or, lahat sila nagtatrabaho. So kapag may tato, masama. Alam ko na sino ang pinaparinggan mo. Alam ko na sino ang pinaparinggan mo. Ang Duterte family. Diba? Kasi ang mga Duterte may tato. Astig. May binugbog, yes. May binugbog talaga si VP Inday Sara. Pero ang kanyang binugbog, deserve din bugbugin, diba? Kasi nanamantala din ng kababayan natin, diba, sa Davao. Kaya ayon, nabugbog. Pero First Lady, hindi porket may tato, masama na. At hindi porket walang tato, mabuti na. Mabait nga kayo sa harap ng tao. Mabait nga yung imahe nyo. Kasi may mga pinapagalaw kayong mga galamay nyo. Tama na ang pagpe-pretend nyo. Lalo na ikaw, First Lady ka pa man din. Pero kung makapanglait ka sa mga may tato, ang dami ko kayang mga kilalang may tato pero mababait, hindi sila masama. Ha? Tandaan mo, hindi lahat ng may tato masama. Mas mabuti nang piliin namin yung may tato. At least totoong may malasakit sa Pilipinas, sa bansa natin at sa mga Pilipino. Mas piliin ko pa ang isang public servant na kayang mangbugbog, maprotektahan lang ang mga tao. Kesa sa inyo, mabait lang kung may kailangan. Pero kapag hindi nyo na kailangan, iitsapwerahin nyo na. May tawag dyan no? Manga gamit. Di ba you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Kasi ang ginawa ni Lenny, sinabihan niyang magnanakaw si President BBM. Kasi ang ginawa ni Lenny, sinabihan niyang sinungaling si President BBM. Kasi ang ginawa ni Lenny, siniraan lang naman niya ng todo si President BBM. Tapos ngayon, ang gagawin mo, ipagkukumpara mo na si Leni Robredo kay VP Inday Sara. Wow! Iba din!
Sa bagay, magkaiba naman talaga ng ginawa si Lenny at VP Inday Sara kay President BBM. Pinanalo lang naman ni Inday Sara si President BBM. Inendorso lang naman ni VP Inday Sara si President BBM. Kinampanya lang naman ni VP Inday Sara si President BBM. Nakipagtandem lang naman si VP Inday Sara kay President BBM. At yan ang pinakamaling ginawa ni VP Inday Sara, ang makipagsanib puwersa sa inyo. Ngayon na hindi nyo na mapakinabangan kasi nanalo na kayo, ganyan na ang pinagsasasabi mo. Mas kakampihan mo na si Lenny Robredo. Iba din, ha? Iba din ang kakapalan. Tandaan mo, kung hindi sinuportahan ni VP Inday Sara si President BBM, di yan mananalo, oy! Ayun, pakinggan natin ang pahayag ni VP Inday Sara patungkol sa First Lady Lisa Araneta. Mga kababayan, bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Tama. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Tama. Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Mga kaigsuunan, nag-atubang ang ato ang nasod ug dagkong mga problema Tama. na kinahanglang solusyonan sa gobyerno. Tama. Dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Agree. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Samantala, hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo at insurhensiya sa ating bansa. Kini ang mga butang na angay natong hatagan o pagtagad. Agree. Unahin natin ang Pilipinas. Yes. Syukran. First Lady, unahin mo ang Pilipinas. Tama no? Lahat ng sinasabi ni VP Inday Sara, buti na lang hindi na pinatulan ni VP Inday Sara kasi tama naman eh. 'Di ba? Una sa lahat, 'di ba? Walang mandato si First Lady. Tama yung sabi ni VP Inday Sara, karapatan niya, no, ang kanyang nararamdaman, pero hindi yan ang solusyon sa mga problema na kinakaharap ng Pilipinas. May mas marami pang problema kaysa dyan sa problema ng ating First Lady. Ang lupit talaga magbigay ng mensahe si VP Inday Sara, no? Tamang-tama talaga eh. Di ba? This administration should focus, no, sa mga sinasabi ni VP Inday Sara. Pagtaas ng bilihin, shortage, no, sa tubig, talamak na droga, 'di ba? Nagsibalikan ng mga rebelde. At kung ano-ano pang problema na mas kailangan tutukan kesa sa ating First Lady. Kaya mensahe ko sa First Lady, kung yang sasabihin mo ay hindi makakatulong para bumaba ang presyo ng bilihin, shut up. Ayan na mga lords, parang iba na to ah. Alak palubugin sa balikatan exercise ng Pilipinas at Amerika ang isang barkong made in China. Pinalaga naman yan ng China at saka nagbanta. Nasa frontline wali yan si Brian Castillo. Ito ang BRP Lake Caleraya na dating BRP Lapu-Lapu. Made in China ang barkong yan at yan ang balak palubugin sa balikatan exercise ng Pilipinas at Amerika sa Lawag, Ilocos Norte. Pero wala pa man, tumaas na ang kilay ng China. Sa article ng Global Times na kontrolado ng China, tila nanunubok daw ang Pilipinas sa pagpili sa BRP Lake Caleraya
para magsilbing enemy ship sa balikatan exercise. Sakaling mapalubog man ng Pilipinas ang naturang barko, huwag daw masyadong ma-excite at mag-ilusyon na kaya rin itong magpalubog ng mga totoong barko. May hangganan din daw ang pasensya at pagpipigil ng China at handa silang gumawa ng hakbang na hindi kakayanin ng Pilipinas. Sige! No, i-trigger nyo pa! Inisin nyo pa! Ha? Sa totoo lang mga Lods, ang ginagawa right now, no, ng gobyerno natin, no, ay nagki-create sila ng trigger. And let's see kung, di ba, let's see kung susuko yung China. Ha? Kasi sa totoo lang, no, this administration talagang inaalaw yung US at kamping-kampi talaga sa US. At ang pinaka nakakatawa pa sa lahat mga Lods, ang akala natin 100% kampi natin ang US. Pero ang US ay palaging nakikipag-ugnayan sa China. Palaging di ba, kumbaga nakikipagkaibigan ang US sa China. At ito pa, may utang ang US sa China. So nakikita nyo ba? Ang akala natin 100% kampi natin ang US. Pero, in the other way, kampi din sila ng China. So, paano na? Maging battlefield tayo pag nagkanda leche-leche? Sa bagay, matatapang kuno tayo eh. Sige, no? Sige, trigger nyo pa. No, excited din ako eh. Sa mga pwedeng mangyari eh. Diba? I-trigger nyo. Inisin nyo. Para makita talaga natin kung talagang yung US ay kaya tayong ipaglaban at protektahan. So ano pong pag-uusapan natin ngayon? Well, sumagot na po si VP Sara. Ito po nga mga punto ni VP Sara. Unang-una, karapatan ni Lam bilang isang tao. May karapatang pantao siya na magsalita laban sa kanya. Pangalawa, sinabi ni VP na kung ano man ang sabihin ni Lam tungkol sa kanya, walang kinalaman yon sa kanyang mandato bilang isang halal na opisyalis ng bayan. Hinimok niya mga mamamayan na tutukan ang problema ng bayan kasama na at lalong-lalo na yung napakataas na presyo ng mga bilihin. No? At syempre, yung kakulangan pa rin ng trabaho at yung mababang sweldo. Ang pinaka-importanting sinabi niya, mag-uusap sila ng pribado ni PBBM para malaman kung paano magsusulong sa mga darating na mga panahon. Sa akin, pinaka-importante yon. At hinimok nga niya na magsama-sama ang Pilipinas, tutukan ng mga problema at iwasan na yung mga ganyang mga intriga. Well, sa akin po, tama po ang sagot ni VP Sara. Unang-una, hindi po talaga panahon ngayon na mamulitika. Kung ano man ang mga personal na damdamin natin, huwag nating kalimutan na hinalalang taong bayan ang Marcos Duterte tandem. At tama naman ang aking paningin na kaya nasisira ang unity team dahil ayaw ni Lam kay VP Sara. At ang kakampi ni Lam dyan ay si Tambi, si Espeker. So si Espeker at si Lam, na naniniwala ang marami na si Lam talaga nagpapatakbo ng bayan, ang dahilan kung bakit nawarak ang unity team. Pero alam nyo, malakas ang aking tiwala na kung ipapaubaya lang dun sa mga halal na opisyales na si PBBM nga at saka si Inday Sara, magpapatuloy ang unity team. Ang problema nga, mukhang hindi talaga si PBBM ang nagpapatakbo ng bayan o katunayan. Natandaan nyo ba na dahil tapos na yung term ng PNP chief, nag-appoint ng OIC. Ang sabi na aking mga bubwit, talagang ang gusto ni Presidente na masusunod na PNP chief ay yung OIC. Hindi ko nga alam kung sino yan, hindi ko maalala kung anong pangalan. Pero, itong in-appoint nila galing sa Region 8. Alam nyo ba kung anong Region 8? Leyte. So, yan ay na-assign sa lugar ni Espeker. At dahil siya daw ay binakapan ni Lam at ni Espeker, pati yung gusto ni PBBM na na-appoint ng OIC ay hindi na-appoint as PNP chief. So parang ganyan po ang dynamics ngayon sa gobyerno, no? Na bagamat ang Pangulo, ang halal ay si PBBM, pero ang mga talagang tunay na namumuno ay walang mandato ng bayan. Kasama na si Lam at si Mr. Espeker na ang kanyang mandato ay galang lamang sa kanyang distrito sa Tacloban. So, pero parang may pag-asa kasi gusto talagang makipag-usap ni Inday Sara kay PBBM on how to move forward. Ibig sabihin, kung gusto niya makipaggera, matagal siya nakipaggera. Pero in fairness naman po kay Inday Sara, minsan lang siya nagsalita.
na hindi siya nagsasang-ayon sa pulisiya ng PBBM. At ito naman yung tungkol sa isang matter na talagang malapit sa puso niya, peace and order, yung pakikipag-usap sa mga teroristang CPP-NPA. Kaya nga po yung Franz Castro na yan, huwag niyong pansinin yan dahil ang kanyang latest pronouncement, mag-resign na raw si BP Sara. Hoy, Franz Castro, bakit naman mag-resign si BP Sara? Yung kanyang DepEd ang pinagkakatiwalaan at pinakamataas ang approval rating sa lahat ng mga departamento. Ang mga pinagre-resign, yung mga palpak na kalihim. Naku, ang daming palpak na kalihim dyan. O, simula na dyan yung DOTR, I'm sure you will agree. Nandyan din, ewan ko ba kung talaga magde-deliver itong si DA, pero talagang kailangan mag-double time ang DA. O, di ba? Ang dami naman mga palpak na departamento dyan, Mr. Ma'am Franz. Ikaw, dapat ang pag-resignin mo, yung mga palpak, hindi yung pinaka-respeto at pinaka-hahangaan ng taong bayan, which is DepEd at si BP Sara. So sa akin, wala pong masamang tinapay na binanggit si Inday Sara kay PBBM at walang dahilan para siya mag-resign. Alalahanin ninyo na si Lenny ay napilitan si Presidente na talagang pilitin siya mag-resign kasi tawagin ba namang killer sa United Nations, no? Samantalang siya ay kalihim ng Department of Housing. Pwede ba yon? Teammate mo, sisiraan mo sa buong daigdig pa, hindi lang sa Pilipinas. Paano kung maniwala yung mga puti? At alam nyo naman, talagang hindi feel ng mga puti si Presidente Duterte dati. So sa akin talagang napakasama yung sinabi ni Lam na mas malala pa siya kay Lenny. Naku, kinalibutan po talaga ako. Yan ay nagpapakita talaga ng kulay ni Lam na talagang siya talaga ay dilawan sa kanyang puso. Kasi nga, kamag-anak naman niya talaga si Marojas. Second degree cousin, pero kamag-anak pa rin niya. At parang blood is thicker than water, no? Miski siya ay married to a Marcos, mas malapit talaga siya sa mga dilawan dahil yan ang kanyang dugo, no? Well, hindi naman natin mapagkakait sa kanya yan. Kaya lang, dapat maalala niya na ang presidente ay Marcos pa rin, di ba? At ang kadugo naman ni Marcos ay yung kanyang kapatid na si Senator Amy. Na sa tingin ko naman, tama ang adhikain na linisin ang pangalan ng kanyang ama. Dahil sabi nga niya, napakabihira yung napagbibigyan ng pangalawang pagkakataon, no, ng taong bayan. At sana nga, gamitin pa ni PBBM yung natitira niyang panahon kung meron pa. You know what I mean? Para nga i-redeem ang pangalan ng kanyang pamilya. So anong tingin ko mangyayari in the future? Well, alam nyo, miski makipag-usap si Inday Sara kay PBBM, hindi ko naman alam if Lam will back off. Siyempre, sanay na siya sa 2 taon na she is actually governing, no? Bakit naman niya ititigil pa yan, di ba? Now, marami pa siyang sinabi sa interview na tumaas ang kilay ko, ha? Never mind yung mga gulo nila ng mga vlogger, nila Maharlika, nila Sas, pero I'm sure pinapanood nyo naman yung mga broadcast ni Sas at saka ni Maharlika na pinasisinangulungan yung mga sinasabi niya. Si Sas talagang lininaw niya na pagamat nakuha niya bilang abogado yan sa isang kaso, na-dismiss naman yung kaso dahil sa sariling effort ni Sas at hindi sa effort ni ng law office ni Lam, no? At saka hindi alam ni Lam na sinisanti na ni Sas yung law office niya. Siguro nga kasi mga law offices, may mga junior associates na nag-a-appear at hindi sinabi ng junior associate na sinisanti na sila ni Sas. Pero sa akin, ang talagang taas balahibo ko, itong si Ma at saka itong yung pinaghihinalaang smuggler na binanggit ni Congressman Sensuat sa Kamara, dapat imbestigahan bilang big-time smuggler, at saka yung kanyang kapatid na si Martin, sabi niya, matagal na raw silang mayayaman at mga contributor sa eleksyon. Pero kung titignan mo yung SOCHE, yung Statement of Expenditure and Contribution ni PBBM, wala naman dong wala namang Martin Araneta. So nakapagtataka, notaryado po yan SOCHE. So kung tama yung sinasabi nila, bakit hindi nila linista na contributor itong si Ma at saka si Martin? At sa akin naman, dahil ang aligasyon ay sila ay mga smugglers, lumalabag sa ating batas, hindi depensa yun na dati na silang mayaman. Kasi baka naman po, di ko sinasabi na totoo, no? Baka naman yumaman nga sila dahil sa smuggling. Dati na nilang gawain yun, no? So parang sa akin, yung pagiging mayaman, hindi yan garantiya na hindi ka nagagawa ng krimen kasama ang smuggling. Tapos yung sinabi ni Lam na ang pangit ninyong lahat. Well, ako, medyo ganyan din ako magsalita. Pero hindi ko naman sasabihin na cute ako. Kasi para sa ibang tao dapat sabihin yon, huwag mo namang itaas ang sarili mong bangko. Kaya tuloy, napaka-nasty na mga comments, no, na parang, yeah, you are cute like a tarsier, pero ang tarsier talagang cute na. Ako talaga cute sa tarsier. Hindi naman ata kamukha ni Lam ang tarsier, no? Pero sa akin, yung mga bagay-bagay na pangit ang kalaban, cute ka, that's for other people to say. Hindi naman para sa isang first lady yan. Dapat wag na.
Now, yung iba ayaw ko ng patulan kasi masyadong personal na, no? Lalo na yung issue of cuteness. Bahala na yan. Personal preference na yan. Sa akin naman, secondary looks kasi hindi naman ako talaga artistahin, no? Hindi naman ako talaga gwapo, so wala naman akong karapatan na magsabing cute ako, no? Pero, I have to say, I admire her courage for saying na cute siya. Yun lang po. Liliiwan ko yun dun sa I admire her courage. So anyway, kayo po, ano ang mga naging thoughts nyo? Alam kong may katagalan na yung kanyang broadcast, pero ngayon lang sumagot si Inday Sara. Sige nga, tingnan natin kung anong opinion niyo sa sagot ni Inday Sara. Sa akin, that was a very dignified and very becoming of a vice president na sagot. Kasi pwedeng naging palingkera rin si VP. Pero she controlled herself and she responded as a vice president should respond. Congratulations, Vice President Sara Duterte. Okay, tignan natin ang inyong mga kuro-kuro. Si Jefferson Gavas. Shout out, Attorney Harry Roque watching from Bohol. Hello, Jefferson Gavas. Francis Leola, good PM attorney. Sa mga sinabi po ni FL Lam, alin po doon kaya umagree? Worth it po ba panoorin ang full video? Well, syempre, ako pinanood ko kasi I needed to know kung ano yung dapat kong komentuhan. No? Pero that video, that interview should never have happened. Ang sama ng naging portrayal kilam. Sa totoo lang, ako objectively speaking, dahil ako naman may karanasan na rin ako bilang spokesperson sa public relations. No? Ako naman talaga yung public relations sa presidente ng 2.5 taon. That was a very bad interview. It made her look very bad. It made her look petty. And hindi maganda yung cute kami. Okay? Tignan pa natin ang mga komento. Kuya Cha, OFW TV, bakit sweet si Liza kay Katunying? Nag-I love you, Sano sweet. Well, bahala na kayo. Kanya-kanyang mga kaibigan niya. Kaibigan niya si Tunying, so be it. No? Respetuhin na lang natin yan. Okay? Tapos, ang sabi naman ni susunod na komento ay parang konti lang ang komento kasi hindi kayo sanay na Lunes ako nag-Suspox Award. No? Pero thank you nga pala po. Ang ating Facebook broadcast, alam nyo, lumiit na talaga audience natin sa Facebook. Hindi ko alam kung bakit. Parang pinupuntiryan nila yan kaya lumiliit ang reach natin. Pero umabot na tayo ng 50,000. Sa TikTok, umabot na tayo ng 2.1 million pagkatapos po ng 3 araw lamang. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. At kung hindi nyo pa ako pina-follow, please follow me. Kung hindi nyo pa ako nagsusubscribe sa aking YouTube, please subscribe. And of course, TikTok. Josephine Quindoza, bakit po nila pinagbibitiw nila si VP? Pag si VP Sara po ang bumitaw sa gobyerno, tapos na po ang mga Marcos, for sure, rally na po ang mangyayari. Sa akin naman, bakit mo pag bibitiwin yung pinaka-epektibo at hinahangaang opisyalis sa buong gobyerno? Pagkakait nyo pa ba yung mabuting serbisyo ni VP Sara sa taong bayan? Wag naman po. Okay? Vicente Esplana, good evening, Attorney H. Roque. Magtatanong lang ako, dapat na bang mag-resign si VP sa DepEd kung mangyayari? Yan, kawawa ang mga estudyante na mauuto ng mga aktivista na nasa Kongreso para mamundok. Well, sa tingin ko po, no. She's doing a very good job for our learners. Kahit ano pang kanilang paningin sa politika, nananahimik naman si VP Sara. Sinasakripisyo niya yung kanyang mga personal na opinion. Siguro naman, alam nyo naman kung anong mga personal na opinion niya dyan sa usaping West Philippine Sea, dyan sa ginagawa nilang demonyo mga China. Alam nyo ang mga paningin ni Sara dyan. Pero nananahimik siya. Nagtitimpi siya dahil mas importante nga yung trabaho niya na pagsilbihan ang mga learners at ating mga public school teachers. Okay? Anisha Ebue, professional response po ginawa ni VP Sara. That's what I think too. Congratulations nga. Leonida Quinones Duro Jr. Good response ni VP Sara. Sana naman matauhan din sa FL sa kanyang mga binitawang salita. I hope so too. Okay? Calvin Lee Cheng, si Lenny daw ang ipapalit sa DepEd. Wow, gagaling ang mga estudyante sa math. Kayo talaga. Ay, nako, Pati B. Suarez, tama lang na binoto ko si Sara, may dignidad at class. Lakas ng self-control niya at hindi siya bumaba sa level ni FL. Siyempre naman, no? Pinakamataas na mandato sa huling eleksyon, bakit naman siya papatol? Huwag naman. Diba? Bahar Angela, Spox, tanong ko lang, bakit nanahimik ang AFP doon sa voice clip ni Liza? Nag-intervene sa ISAF doon sa turkey extraction. Anong mandate ni Liza? Manglalam sa ISAF. Well, makialam sa ISAF. Well, ako po'y nababahala dyan sa mga aligasyon ni Maharlika, pero meron pa siyang mga physical evidence, mga voice evidence na talaga namang boses talaga ni Lam yun, na tinawagan ng misis ni Teddy Boy Locsin nung panahon ng Secretary of Foreign Affairs si Teddy Boy Locsin. Aba, pati yung anak ni Inigo Zubel na damay dahil di umano, di ko alam. Boses daw yun ng anak ni na social secretary na huwag muna tanggalin yung ISAF kasi magkakaroon daw ng extraction na sa Turkey.
bingi po ang kanilang pananahimik sa mga aligasyon nito. Pero tingin ko naman, matter of court records to. Tignan natin nga kung merong court record sa Manila, itong di umano na kliyente nila na para kunin yung mga anak niya sa Turkey. No? Pero tingin ko, wala talagang dapat papel ang First Lady at ang ating hukbong sandatahan sa pamamagitan ng isa para makailam sa isang pribadong bagay, lalong-lalo na kung ito'y po pwede maging krimen na kidnapping. Josal, Sir Harry, bakit siya po sa interview ni Tunying kay Lisa? Kayo talaga, hindi ko tinatawag na Lisa Smags yan kasi ako naman, kahit papano rin, respeto ko siya dahil First Lady siya. No? So, Attorney Lisa Araneta Marcos pa rin ang itatawag ko sa kanya. No? Lam, Amalia Fernandez, Attorney, di ko pinanood. Sayang ang oras ko, panoorin siya. Wala siyang bilang. Well, totoo naman po. Ako pinanood ko lang yan dahil komentarista ako. Dapat alam ko kung ano yung kukomentahan ko. No? Pero yun nga, yung mga komento ni Maharlika at saka ni Sas, well, iniiwan ko na sa kanilang sumagot. Pati yung komentaryo niya kay Glenn Chong, ha? Kasi sabi ni Glenn Chong, oo nga naman, negative pregnant yan. Ang sinabi niya, nakipag-usap si Lisa sa may-ari ng Smartmatic. Pero, hindi naman dininayo ni Lisa. Ang sabi lang niya, kung talaga may pandaraya, bakit kasama niya namin? Parang, ano yun? It's either talaga kinausap mo sa Smartmatic o hindi. Yun ang dapat nasagot. Okay? At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento, At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.